Magandang umaga po. Andito kami ukol sa pagkasuspinde ng dalawang sangguniang kabataan chairman ng Makati City. Una po dito ay si Natalia Georgina M. Tupas, SK Chair, Barangay Dasmariñas Village, Makati. Noong ikasyam na Oktubre 2025, si Ms. Racasa, matagal ng supplier ng barangay, siya may-ari ng JM VC Catering and Services, ay nilapitan ng Bids and Awards Committee representative at ng punong barangay ng Dasmariñas Village. Si Ms. Racasa ay sinabi na si SK Tupas ay humingi ng SOP kickback para sa kanilang Halloween party sa halagang 20% ng proyekto. Para masigurado, yung back rep ay tinanong si Ms. Racasa to send a Viber message to Tupas to confirm her request for SOP. Sa response sa Viber ay kinonfirm ni Tupas na hinihingi niya yung ganong halaga. Para rin isigurado pa, ang back rep ay hiningi na si Mr. Racasa ay itawag si SK Chairman Tupas sa harap nila. Sa kanilang kagulatan, kinumpirma ni SK Tupas na hiningi niya ang kickback. Sinasabi niya, yan ang standardized sa aming council. After some negotiation, pumayag si Tupas ng SOP ay 70,000 pesos na lamang. Sa isa pang pangyayari, noong October 16, 2025, ang admin head ng barangay ay hiningi kay Tupas na magbigay ng SK resolution tungkol sa discrepancy in fund transfer. Pero sinabi ni Tupas na ang SK secretary ay hindi pwedeng pumirma dahil wala siya sa bayan. Pero, sabi ni Tupas, ipapapirma niya na lang ang kapatid ng SK Secretary para, in her behalf, para matuloy ang resolution. Binigay nga ang resolution with a forged signature. The BAC of Dasmariñas filed against respondent Tupas a case for dishonesty, misconduct, and commission of offense involving moral turpitude before the SB of Makati. Tupas questioned the admissibility of evidence against her and denied wrongdoing kahit sa text, kahit sa tawag ay nakita ang lahat ng ebidensya. Nagkaroon ng hearing at binigyan siya ng penalty ng 6 months ng sanggunian ng Makati. Ayon sa aming field office, si SK Tupas ay nag-resign na noong March 8, pero wala pang notice si Mayor Binay na kanyang acceptance ng resignation. Ang recommendation ng DILG, SK Chair Tupas will be charged criminally with direct bribery and violation of RA 3019 for demanding payment of an SOP kickback. She will be charged with falsification of public documents for falsifying the signature of their SK secretary and the subject resolution. The case will be filed with the Office of the Ombudsman. Ang pangalawang kaso ay tungkol sa SK Chair ng Barangay Magallanes Village, Makati. Ukol sa kay SK Chair Cecilia Luis P. Yabut. Noong ika-10 na Oktubre 2025, nagkaroon ng meeting ng Barangay Bids and Awards Committee at Technical Working Group kasama si Yabut. Ito'y naman ay ukol na naman sa Halloween project ng barangay. Habang sila'y nagkita, ang isang kagawad, si Ethan San, ay nasa Canada para sa isang biyahe. Pero, nung October 14, yung mga dokumento na kailangan ay binigay at nakapirma na si Kagawad Sun. Ang barangay inimbestiga ang bagay at nakita na ang mga signatures ay pineke.
A complaint was filed by the Punong Barangay Magallanes against Yabut before the Sangguniang Panglusod of Makati. Inamin ni Yabut na si Kagawad San ay hindi pumirma ng dokumento, pero sinabi niya na meron namang kanyang pahayag kaya na-approve yung signature. Sinabi niya rin na ito ay SOP, na kahit wala doon, pwede pirmahan. Ang SP ng Makati ay nakita na si Yabut ay guilty of misconduct dahil forgery ang ginawa sa kanilang mga dokumento. Nakita rin na maliban kay Sun, meron pang 2 signature na mga kagawad na siya'y forged din. Ang SP ng Makati ay naglagay ng suspension ng 3 buwan labang kay Yabut, adopted April 6, 2026. Ang rekomendasyon ng DILG, ang SK Chair Yabut kasama ang SK Treasurer Mapoy will be charged criminally with falsification of public documents for falsifying the purchase request and SK resolution. The case will be filed with the Office of the Ombudsman. So nakikita nyo na sa aming pagsusuri na ang corruption ay umabot na sa SK hanggang sa pinakamayaman na mga barangay. Wala po kaming sinisino kung maliit na barangay yan o maliit na mayaman na barangay, kung mahirap man ng SK chairman o mayaman man ng SK chairman, hindi kami namimili. Ito ay clear display of corruption at the smallest unit of the DILG. Hindi namin papalagpasin to para maging ehemplo na matuto naman ng SK na bata pa lang ay tumupod na sila sa kanilang katungkulan at wag nang gamitin ang kanilang katungkulan para magpayaman. Ang nakakainis dito, mayaman na ang mga to, gusto pa magpayaman gamit ang pera ng gobyerno sa kamurang panahon na kanila dito. So, gagawin namin na lahat para ma-forward to sa Ombudsman. Tutulong kami sa investigasyon at eventually kung mahanap na sila ay may probable cause ay idadalhin sa Sandigan Bayan for criminal prosecution. Questions? Yes. Natutunan yung ganung practice. Hindi ko alam. Ang parehong statement nila ay standard na. Kinasanayan na nila na ganun ang ginagawa. Ang mahirap pa rito, nung iniimbestiga, talagang sinabi niya, oo, totoo. Talagang hiningi ko to kasi standard to eh. Nawala na ang hiya sa katawan ng mga SK chairpersons ng Dasmariñas at ng Magallanes Village. Isa sa mga pinakamayaman na barangay na yan. Pero may kaya ang mga pamilya nila. Pero kagano pa man, ang ugali nila ay hindi nagbago. At wala silang pinipili. Tapos Halloween party pa. Halloween party. Halloween party to na 20. Pareho sila, Halloween party na 2025. Sec, accountable din ba dito yung mga barangay officials? Hindi. Sila nga ang nag-report eh. Okay. Ang barangay officials ang nag-report na yung mga batang to may kalokohan. Kaya kasama sila nung in-entrap, hiningi ng dokumento. Ang barangay officials ang kasama na kumuha ng dokumento para mapatunayan ang kalokohan ng mga 2 batang to. Second, in a general point of view, tinitingnan ba ito ng DILG na kung sa Makati nagagawa, how much more dun sa ibang lugar, possible bang talamak na ito? Well, it's hard to accuse, but I think isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas ay corruption. I'm not particular about the barangay, but all over the Philippines. Gusto na namin patunayan na sa mga bagay na to, yung mga magulang nito, kilala ko. Hindi po ako pumapayag na imasahe ang kanilang kaso. Tutuluyan po namin to at hanggang sa kakayanan ng DILG ay kakasuhan namin at tutulungan namin ang Ombudsman para mag-imbestiga.
And this would probably also serve as stern warning din, Sec, no, dun sa mga possible na mag-commit ng the same mistakes or It's anong mali. exactly the purpose. Matuto naman kayo. Mahiya naman kayo. Mayaman na nga kayo, magnanako pa kayo, di ba? Mahiya naman kayo. Sec, with that having said, may possible kayang resolution or recommendation ng DILG? May mga pagbabago ba in terms of the processes sa paggastos ng pondo ng SK? Ano yung pwede nating may recommend? Ang mahirap kasi dito, yung pondo ng SK, dati dumadaan sa kapitan yan. Ngayon, may sariling pondo na ang SK. Sila na ang signatory. So, wala nang checks and balances. So, anong nangyari dito, dahil sarili na lang diskarte lahat, naaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. So, nakita nyo, maliit na barangay, mayaman na barangay. Mas nakakahiya pa nga ito eh. Mayaman na barangay, sila pa ang nagnanakaw. Sila pa ang umaabuso ng kanilang kapangyarihan. Kung ako lang ang masusunod, ay papalitan ko na ang struktura ng SK. Ngunit ito ay constitutional issue at hindi kaya ng aking kagawaran. Pero ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish na ang SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang. It's like you're pushing for abolition talaga ng SK na. If there is a constitutional method of changing it, then I would push for the abolition of the SK. So parang nagiging breeding ground, parang training ground na sir ng corruption. Kasi basic unit na to tapos Tama. Tsaka bata pa, natututo na. Pero hindi lang yan Ang SK, after the first year, sa buong Pilipinas, 50% attrition rate. 50% hindi na napasok. So, mag-a-appoint na lang ng OIC. Kasi nag-aasawa, nagkatrabaho, nag-aaral, hindi na kaya gampanan ng kanilang kapangyarihan. So, ang recommendation ko ay village council na lang ang mag-a-appoint kung sino mag-handle ng youth affairs kaysa mag-election pa. Nangyayari sa kanila kasi yung election ay nagiging parang tsapa nila na hindi sila pwedeng magkamali. Na kahit anong gawin nila, tama pa rin. Sec, if we would allow for other matters question. No other matters. Okay. Think with no more other questions? Okay na? Yes, sir. For other matters, Sec, pwede. Bawal daw. Depende. Konti lang, Sec, konti lang. Okay. Regarding sa latest status ni former Congressman Zaldico, sabi ni Secretary Vida ng DOJ, still ongoing yung kanilang pagkipag-usap sa Czech Republic. Kumusta, Sec, ang status nito? Defer to SOJ. Sila ang lead dyan. So, hindi ako pwede bang comment. Sila na bahala. Siya lang pwede bang comment. Dahil siya yung ando doon Hindi ako. And Sec, another thing is yung kay Atong Ang, parang na-implicate yung isang police major sa Bacolod. I guess sinabi niyo na rin po ito sa isang interview. Kumusta po ang update nun, Sec? May mga evidence pong nakuha ang DILG regarding doon? Not against Satongang, but they were known as cohorts during the height of the Isabong days in 2021, 2022. Yung kasagsagan ng Isabong. 2020 hanggang 2022. Yung police major na protector at yung alias Don Robert ay mga tao ni Atongang. Pero kung sabihin ko na si Atongang involved dito, hindi ko sa buong, I cannot say to great conclusivity na kasama siya. Sir, anong context lang nito? Kasi parang merong operation before, no? The past few days sa Negros. In Bacolod. Parang nagkaroon kayo ng operation. And kasama dun sa nazist nga, nag-lead yung police major. Tama po ba? Hindi. Ano pong context nun, sir? Alam na namin na siya ang under sa investigation. Nalaman namin na yung police major ay siya ng, teka, kunin mo yung pangalan. Akin telepono ko. Masabi na rin ang pangalan, hindi ko pa sasabi, no? Okay na. Okay. Ang pangalan ng police
ay si Police Major Edgar Tonico, CIDG, Bacolod City. Kaya nung ginawa namin yung operations, hindi namin ginawa ang CIDG or PNP ng NIR. Ang ginamit namin pang operations ay CIDG Cebu at saka CIDG Main dito sa NCR. Ano pong status niya ngayon, Sec? He is under preventive custody doon sa NIR headquarters and undergoing case build-up para i-charge siya para sa participation niya sa illegal e-sabong operations. Pero yung case was grounded nung 2021 nga po, not the recent one. No, this is the recent one. Ito yun. Ito yung Okay. huli namin nung huli. Itong, Oo. ano to lang to? Last week lang to nahuli. Mga Tuesday last week nung nahuli yung operations na yan. Ang komplikado dito, mukha sa aming investigation na ang may pag-aari ng illegal tobacco manufacturing sa Talisay, sa Bago, at ang isabong sa Talisay ay iisa lang. Iisang operations lang. So nabuwag namin yung grupo na yon at hinahanap namin ngayon yung alias Don Robert at alias Macmac. Sila ang may hawak ng operations na yan. CIDG is undergoing follow-up operations and we should have results pretty soon. Thank, Wala pang direct connection kay Atong Ang. Wala. Hindi namin masasabi yan kung ano yung direct. Pero sigurado kami sa mga pangalan na sinabi ko, nakikita namin ang link ng alias Don Robert at alias Macmac na kasama dito sa illegal operations sa NIR. So ano nagiging role niya dito ng police major? Siya yung protector. Siya yung nagliligaw sa mga pulis kung may follow-up operations ginagawa. Hindi mo mahalata kasi ang ginawa pang background niya, Vietnamese ang nakasulat. So pinapalabas nila na out of the country yung operations. Pero dito talaga sa Pilipinas, sa Talisay ginagawa. Yung studio para sa isabong. Nangyari yung investigation na to kasi sa nakaraan na 4 na buwan ay tuloy-tuloy ang nakawan ng panabong na manok sa buong NIR. Yung pala, kinukuha yung panabong na yan, hinanakaw, binibenta doon sa cockpit na illegal at doon ginagawa yung mga laban. So, small things led to big things hanggang nabuwag namin yung sindikato nila. Ilan po lahat? In terms of amount? Yung nakita namin per fight, ang pustahan nila umaabot ng 5 million on both sides combined. And they would have maybe 50 fights a day. And broadcast live to sa buong Pilipinas. So, malaking operation to. Ito tingin ko yung nakita natin na congressman na nanonood kita ko ayun yung operation sa pinapanood niya. Baka may update sa manhunt kay Atong Ang. Wala pa. Sir, last na lang from my end. Yung Negros 19, may comment ba tayo doon? No, it's a Philippine Army matter, so hindi kami involved. And we're undergoing follow-up investigations, pero wala pang report sa akin. But that was a purely AFP operations, hindi siya DLG. Okay. Thank you, sir. Okay? Thank you very much. thank you very much, everybody. Okay, thank you.